IWRR International Web Radyo Rapido. Himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. IWRR umapaimbulong worldwide via live streaming, Facebook Live at maging sa YouTube. IWRR International Web Radyo Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR International Web Radyo Rapido. Narito na ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Sa kanyang muling pagpalahaw ay mabusising hihimayin ang mga napapanahong usapin. Makikipagpanayam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Mas pinalawak, mas pinatindi, mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mapalasik, ngunit balansyadong pagsuri ang inyong maririnig. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season. Rapido Alan Season. Itanlara! Isang mapagpalayang hapon, mga kabayan. Muli na naman pong sisingkaw sa sempapawid ang inyong rapidista, Rapido Alan Season. Muli pong rarapido sa matiwaling opisyal ng gobyerno maging pribado man na sangkot sa anumang katiwalian. Mga kabayan, sa ngalan ho ng patas na pamamahayag, sino man ho ang mga taong nasasangkot sa mga isyo ay binibigyan ko ho ng karapatan para tumugon. O pwede kayong magsadya rito sa ating himpilan o kay kayo ho ay tumawag sa ating numero 0933-955-3366. Magandang hapon po sa inyong lahat! Sa hapong ito ay meron ho tayong mga bisita, mga kabayan ko. Ito'y tugon dun sa aking imbitasyon, mga kabayan, sapagkat dyan ho sa 6th District, lalo na ho ang bayan ng Tayog, may mga anomalya ho na nakarating ho sa ating tanggapan, mga kabayan, kung kaya't minabuti ko ho na maghanap ho ng pupwede hong sabihin ho nating mapagkakatiwala ang source. Unang-una, siyempre ang alkalde ho, mga kabayan, ng Tayog. Ito hong anomalya ay naganap noong panahon ho ni dating Mayor Agabas, si Tyrone Agabas. Meron hong kaso na isinampalaban ho sa kanya at pupwede ho na pumasok sa plunder. At pupwede ho makulong kapag napatunayan, mga kaibigan, na totoo ang lahat ng aligasyon, mga kabayan ko. Tantamount to graft and corruption, mga kabayan ko. So ito, alam ho ninyo, noong mga nakalipas na araw ay natakil ko na ho ang tungkol ho dyan sa Tayog, Pangasinan. Yung Tayog ho, during the time of the late Mayor Zaragoza, reporter na ho ako ng radyo noong panahon na yun. Ano ho, wala hong usad na mabilisan pagdating ho sa ekonomiya dyan sa Tayog. Pero nung naging mayor ho si Mayor Carlos Trece Mapili, ay biglang umusbong ho ang ekonomiya dyan sa Tayog. Nagkaroon ho ng mga bangko, nagkaroon ho ng malalaking business establishment dyan ho sa Tayog, mga kabayan. 3-termer itong si Mayor Carlos Trece Mapili ng Tayog. Tuloy-tuloy ho ang pag-usbong, mga kabayan, hanggang matapos ho yung 3 terms ho niya being the Mayor of Tayog, Pangasinan. Nag-Vice Mayor po siya for 1 term, 2 terms.
At ito naman hong si Tyron Agabas ang naging mayor po, mga kabayan. So with that, nagkaroon ho ng anomalya. Itong pagbalik ho ni Mayor Mapili, doon ho natuklasan, mga kabayan. Pero nananahimik si Mayor Mapili, pero dahil ho sa atin hong imbitasyon for him to shed light dito ho sa mga isyong ito, mga kabayan, ay dumating ho dito sa ating himpilan. Kasama siyempre ang iba pang merong hong hawak na dokumento, mga kabayan. Ang isa ho rito ay dati hong empleyado, naghepe ho ng National Bureau of Investigation, si Sir Raimundo Corneta Lagasca Jr., mga kabayan. Kapag ikay taga-NBI, sanay ka ho sa pagsisid ng mga ebidensya. Ganyan ho kapag ikay nasa NBI. So, tumanda na ho sa NBI. Ibig sabihin hindi mo mararating yung pagre-retiro kung hindi ka magaling na ahente ho ng NBI, mga kabayan ko. Ang isa ho na atin hong naimbitahan, mga kaibigan, ay dati hong staff na mga Marcos, mga kaibigan, nung panahon ho ni Apo Lakay, dyan ho sa Malacanang, hanggang sa siya ay ma-exile dun sa Hawaii, mga kabayan, kasama ho yan as regular staff itong isang ating home bisita, mga kabayan ko, ng mga Marcoses. Prominenteng businessman, automotive industry. Meron ho sila dyan sa Quezon City, particular sa Banawe. Isang philanthropist, mga kabayan ko, itong atin hong guest, at isang kuya sa Fraternal Order of Eagles, mga kabayan ko, National Chairman, Alalayang Agila sa Luzon, mga kaibigan. Ibigay ho natin ang unang pagkakataon sa ating mga guests para bumati ho sa inyo lahat, mga kabayan. Mayor Mapili, magandang umaga po sa inyo, sir. Hapon. Magandang hapon, Alan. At mga tagatayog, na imbag nga malamyo amin na po, kat ato'y kami, at no may pakita mi, nga pudno da darom, ngayon palmi kini Apo Tyron Agabas. Thank you. Magandang hapon po, Sir Raimundo Lagasca, sir. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig, lalo na sa mamamayan ng Tayog, Pangasinan. At nagpapasalamat din tayo sa imbitasyon ng ating si Kaalan Season. At bibigyan tayo ng pagkakataon para mapaliwanagan ang ating mamamayan sa Tayog. Maraming salamat po. Okay, yung sinasabi ko kanina, mga kabayan ko, na regular staff ho ng pamilya Marcos ay si Sir Chofilo Villamar. Magandang hapon po sa inyo, Sir Pilo. Magandang hapon po sa iyo, Brother Alan Season, at magandang hapon po sa lahat ng nakikinig, lalong-lalo na po diyan sa Distrito 6 ng Pangasinan. At nandito po kami ngayon para salita kung ano man po ang kinakailangan dapat sagutin. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Alright. Si Sir Pilo Villamar, mga kabayan. Unahin ko ho si Mayor Carlos Trece Mapili. Mayor, dalawang termino na kayo ho ay nawala. Ano ho ba mga natuklasan ho ninyo nung kayo ay bumalik bilang alkalde ho ng Tayog? Nung ako'y bumalik, may napansin ako na nawawala yung COA report sa Office of the Mayor during those terms. Ngayon, ang ginawa ko, pinakalkal ko yung COA report, and nagkaroon po kami na natuklasan na may anomalyang naganap nung panahon ni Tyron Agabas. Bahagi ho ba ng anomalya na sinasabi ho ninyo, yun hong malversation of funds, Mayor? Isa po yan, Bro Alan. Involving 27 million from year 2017 to 2018. Diyan sa Tayog ay nagkaroon ho ng anomalya
This is intended for various projects, Mayor. In fact, infrastruktura ang pinaglaanan po ito. So, how would you say na this is malversation of funds, Mayor Carlos Teresa Mapili, sir? Kasi po, ang pundong ginamit dito ay pundo po ng mamamayan ng Tayug at yung pundo na yan ay hindi magandang napuntahan. Ibig sabihin, yung mapapilis nito ay hindi maganda. Hindi tugma Hindi sa accurate, mga ano? accurate yung mga papilis na sila made sa COA. Aha. Meron ho bang, kasi iba ho yung hindi tugma, iba rin ho yung ghost project. Kasi yung ghost project, definitely, merong papel pero wala ho yung proyekto. Pero itong sinasabi ho ninyo, maaring may proyekto, pero yung dokumento na doktor. Actually, iba yung dokumentong sinabit. May mga peking dokumentong sinabit. May peking dokumento. So, ibig sabihin ho, nung ito ay ipinakita ho ninyo sa COA sapagkat ang COA ang siya nag-issue ng dokumento. So, yun ay pinatututuhanan ng COA na meron nga hong malversation. Pwede ho ba si Sir Raimundo Lagasca na sumagot po dyan, sir? Ganito po yan, Ginoong Alan Sison. Etong 27,140,697.67 ay committed noong 2017 at isa pang amount na 7,976,106.76 centavos noong 2017 din po yan. Opo. Bakit po naging malversation of public fund or property? Kasi public fund, kasi pondo po ng bayan yan na naka-appropriate sa certain projects. Pero, hindi sa maaaring, hindi yon sa project na yun napunta o sa iba napunta. Maaaring ito'y sa bulsa napunta. Kaya hindi ho natutugma. As an accountable officer, dapat upon demand of COA, dapat ipakita niya kung saan napunta yan at kung dapat nga bang doon napunta ang pondo ng bayan. No, kasi you cannot divert the budget intended for a certain project. Dadalhin ho sa iba, hindi ho po pwede yun. That is illegal. At bakit naman naging anomalya ito? Dahil nagdemand ang COA in its annual audit report na sila ay in several infrastructure projects ay dapat sila ay mag-submit ng official receipt, pero they insist na mag-submit ng hindi ho official receipt, expired official receipt, expired invoices, and other unacceptable documents to support the COA report. So, do you have that evidences that you're telling that expired official receipt and others, Mr. Lagasca, sir? I would like to submit to you later Yes, sir. the Bulurnimus report, the annual audit report, the official annual report of the Commission on Audit, a constitutional body. So, to make it short, ano ang sinasabi ho ng COA doon sa kanilang investigation, Mr. Lagasca? They have not complied with the standard procedure. Then despite demand letters, first during several days of the project or completion, hindi nila na-submit. And then at the last week of December 2017, and also at before the completion of project in 2018, and at the end of December 2018. Yun ang sinasabi ng COA. Of course. Yan po. Na And hindi we- nag-comply itong si Tyrone Agabas et al. Opo. So malaking ano. Now, so after getting those evidences, nag-file ho ba kayo ng kaso sa ombudsman against these people, sir? Not immediately.
Because we also received an intelligence report that still in 2018, Opo. some other anomalies were committed by then Mayor Agabas. So we compiled the same and gathered the pieces of evidence in COA. And I would like to enumerate them first before we filed them to the Deputy Ombudsman for Luzon. Aha. Well, dun sa sinasabi ho nila, natuklasan ho ninyo ito, Mayor Mapili, sir. Base po sa COA report, Bro Alan. So, nagbabase lang ho kayo sa COA report. Yung mga dokumento nakita ho ninyo, nahanap ho ninyo, yun yung basis po ninyo. Actually, yung mga resibo na sinasabi ay nandun po sa COA report na rin. Nandun na sa kanila. So, maliwanag ho na kuwan. Bakit ngayon lang ho kayo nag-file ng kaso? Yes, mga kaibigan, hindi lang ho dati ho na taga NBI si Mr. Lagasca, bilang concerned citizen, meron ho tayong right para mag-file ho ng kaso against sa mga elected officials once na sila ho ay nagkasala. At saka kayo hati residente din ho doon sa area, Mr. Lagasca, sir. Ano po ulit? Kayo yung residente din ho? Opo, ako po ay resident taxpayer ng Tayog Pangasinan. And I am also responsible person of the community. So talaga nga naman na may karapatan ho kayo na usisain ho ang bawat sentimo ho ng bayan. So bakit hindi ho kayo nakapag-file kaagad? Hindi naman po ganun kadali mag-file ng kaso. Kailangan airtight ang kaso. We have to gather all pieces of evidence that will warrant a probable cause and merit transmittal to the Sandigan Bayan. Opo. So we assured that the genuineness of the pieces of evidence gathered from the Commission on Audit, a constitutional body, are complete. And it was in February 15 this year that we have completed and filed the same cases of malversation of public funds or property, violation of anti-graft and corrupt practices, and plunder against the respondent. So nagsosolo ho ba si former Mayor Tyrone Agabas sa finalan ho ninyo o meron hong cohorts? Meron pong isa, yung dati pong municipal accountant na si Mr. David Agarpao Jr. Bakit po dati? Retirado na ho ba siya o natanggal ho siya? Retired po siya, pero dati po kasi siya po ang municipal accountant during the 2 terms of Mayor Agabas. Opo. Ang budget officer, hindi ho ba kasama sa kaso, sir? Ang nami-mention lang sa accountability ay ang accountant ng munisipyo. At ako ho, si Tyrone Agabas. very eager ho ako na imbestigahan itong mga sitwasyon na ito. Kaya kayo ho ay aking inimbitahan na pumarito ho sa ating himpilan. Salamat naman at ako yun yung pinaunlakan. Ano po? Hanggang saan darating ang kasong i-final ho ninyo? Sa tingin ho ninyo, hindi ho ba kayo atras? Napakahirap po yung sagutin yung tanong ninyo yan, pero I will answer you straightforward. We filed this case para sabihin ang totoo sa taong bayan, lalong-lalo na sa mamamayan ng Tayog. Hindi para manira ng tao. It is but our obligation na malaman ng tao ang katotohanan para yung nakakaalam nito ay masabi rin sa ibang hindi pa alam. Kaya ang mga cases na to, criminal and administrative cases, have already undergone evaluation. This has undergone
evaluation sa committee bago po lagyan ng docket. And sasampinahan yan sa ang mga respondents. Yes. And then, pagka yung prerequisite before transmitting them to Sandigan Bayan ay na-complete, itatransmita po yan sa Sandigan Bayan. And we prayed that Mr. Agabas be suspended for 6 months kung hindi pa matatapos yung term niya. And remember, the offense of plunder is punishable. Sa reclusion perpetua yan or habang buhay na Pagkabilanggo. pagkabilanggo. Or as amended, pwede pong death penalty yan. Depende ho sa mitigating circumstances. At no bail ho yan. Kaya wala pong atrasan ito. Napakahirap naman ang umatras ito. Inumpisahan mo na ito. Pero inumpisahan namin ito para sa mga mamamayan ng Tayog at mamamayan ng Pangasinan na hindi po pwede na merong nanunungkulan at nagsisiga-sigaan na magnanakaw naman pala. Ayaw po natin yun. In fact, I am idolizing this couple. Sabi ko nga, nung makita ko si bro kailangan magpahinga na si bro. Ipaubayan na niya dun sa... Kasi yung health ni bro, ipaubayan na niya dun sa sumisibol. Pero nung nalaman ko na meron pala mga anomalya, sabi ko, hindi bali na. Si Mayor Carlos Trece mapili na lang hanggat kaya pa niya. Siya pa rin ang dapat ang maglingkod dyan. Kasi sa tagal na pagkakilala ko kay Mayor Carlos Trece, walang nabalita na anomalya during his time doon sa unang set as Mayor of Tayog. Totoo po yan. So you are confirming. Kasi ganun ho ang kay Mayor Carlos Trece mapili. Kaya lang, Mayor, ngayon at sila ho ay tumatakbo sa kaninyo, nakita ho itong mga anomalyang ito. Hindi kaya sabihin ho nila na ito ay just because of political war. Mayor Carlos Trece mapili, sir. Depende yan sa kanilang palagay. Pero kami nandito para lang magsabi ng katotohanan. So, ito ho ba, ilaman na rin ho ng inyong diskurso? Actually, hindi pa namin sinisimulan kasi hinintay namin yung docket number niya. So ngayon meron na pong docket number, IC-OL-22-00661 ay pwede po kaming magsalita pag may caucus kami. Okay. Well, mga kaibigan, kung sa akala ho ninyo ay isang Tyron Agabas na naging mayor ho, mga kaibigan, dyan ho sa Tayog, Pangasinan ang siyang may kinakaharap na kaso. Meron din hong natuklasan na kaso si Sir Chofilo Villamar. Kaso laban ho kay Congresswoman Marilyn Agabas. Tumatakbo siyang congresswoman ngayon. Ang congresswoman ngayon si Tyron, Si Tyron. Ang incumbent ngayon, si Tyron. Bumabalik na maging Congress representative itong si Marilyn Agabas. At yung kanyang asawang si Tyron ay gustong bumalik as Mayor of Tayog, mga kaibigan. Sir Pilo, una, ang sabi ho nila, kayo daw ho ay declared nuisance candidate. Doon sa pagpa-file ho ninyo ng candidacy for House of Representative. Ano ho masasabi ho ninyo, sir? Yes, yan ho ang pinail ng aking katunggali. Pinailan niya ako ng nuisance kahit hindi naman ho proven. At pangalawa po, ano ba ang kwalifikasyon sa COMELEC to run for a public office? Di ba able to read and write? No money or with money? Because
to have the money for candidacy mo is not a qualification for that COMELEC. Di po ba? Oho. Kaya nandito rin ho ako para ipaliwanag ko po mga kababayan ko, lalong-lalo na po sa 6th District. Dahil itong aking katunggali na si Miss Marlene Primicias Agabas ay lagi po niyang ipinangangalundakan. Dala-dala ho niya na ako daw ay disqualified na, wala na raw po siyang kalaban, at kung ako daw ay ibuboto ng mga taong 6th District, mga kababayan ko, is invalid. Bakit ho kaya ganyan ang kanyang ginagawa sa akin? Pangalawa, kung siya po or ako, kung wala na po akong kalaban, nagre-relax na lang ho ako sa bahay ko. Dahil wala naman hong kalaban talaga. Pero for you to tell the people na pag iboto nyo pa si Villamar, invalid, meron ho akong numero sa balota po. Meron akong numero sa papel ng COMELEC na number 2 po ako doon. So, wala naman, kung wala sana siyang kalaban, wala ho ang pangalan ko doon sa COMELEC documents, Apo. Tama po, sapagkat ako'y may kopya. Opo. Mga kaibigan, ang iboboto so natin, Presidente, Vice President, Senators. Ang susunod ho dyan ay yun hong member of House of Representatives, mga kabayan ko. So makikita ho ninyo dun sa balota, mga kabayan, na ang nasa kaliwa, yung number 1, ay Primicias Agabas Len, ang nandyan ho. At dun sa number 2, sa ikalawang kahon, Villamar Pilo, open and close parenthesis, KBL. So meaning, may pangalan ho, mga kabayan ko, si Villamar Pilo sa balota. So po pwede ho ninyong isama ho o iboto, mga kabayan ko. So meaning, nasagot ho, mga kaibigan, yung sinasabi ho na nuisance candidate, itong si Sir Pilo Villamar, mga kabayan. Sapagkat kinonsider ng Commission on Elections yung kanyang application as candidate for congressional race, mga kabayan, dyan ho sa Primero Distrito. Yun ho yung maliwanag. Meron pa hong iba mga issues against you, sir, ano? Doon ho sa pagsasabi sa inyo na hindi ho kayo pupwede na tumakbo, meron siyang mga ipinapakita ho na dokumento. So, paano ho ninyo kina-counter ho ito? Pinapakita ho niya yung papel na yon na nakalagay doon is nuisance. But, hindi naman po yon finality. At nakalagay din ho doon that it can be reversible ba o reverse? Yes. So, right now po, ang aming kaso ngayon ay nasa in-bank po ngayon ng COMELEC. Mm-hmm. So, in case na kayo ho ang manalo, wala ho silang magagawa kundi ibigay sa inyo ang desisyon. Ano po? Yes, 6th District. Yes, sir. So, yun po. But anyway, yan naman ang mga issues na parang meron ho kayo nalalaman ho tungkol naman po dun sa maanumalyang kinasasangkutan ho ni dating Congresswoman Marlene Agabas. Well, mayroon pa pong pending pa. Hindi ko kasi alam ang batas kasi nakalagay po doon is fact-finding. So, I am not a lawyer. Hindi ko alam kung pwede kong ilabas yung or what. But secondly, ako naman po, dahil sa ginawa niya sa akin na pag-file at nagpapirma po siya sa mga kapitbahay ko ng sinumpaang salaysay that ako daw ay nagdadialysis, walang kakayanang maglunsad ng kandidatura na para congressman, at wala rin akong grupo, wala rin akong
mga supporters na tutulong sa akin, at kung itutuloy ko daw po, ay magdudulot lang ako ng kahihiyan sa aking barangay. Yun ho, yung pinapirma niyang mga tao na kapitbahay ko pa. Pinapirma niya ng blankong papel, pangalan ng tao, binigyan niya na tigli 5,000, then after that, nung nakaalis na ho yung mga tao, may nakaatas ng sinumpaang salaysay. So ang ginawa ko po, kinumpronta ko yung mga pumirma. Opo. At ang noong sabi nila, Uncle, Manong, hindi namin pwedeng gawin yan. Amin baling aramidan king ka, na napakagaling mong tao, matulungin ka sa amin, magkakapitbahay tayo. Hindi ho totoo yan. So, kami po ay magsasalita na wala ho kaming pinirmahan ng ganyan, kundi ang sabi niya, ayuda ni Agabas, 5,000, pirma nyo, tinagan nyo, that's it, inalada pimanaw dan. Pero yun ang naka-attach doon sa aking disqualification. So are you saying, sir, na yung pagpipirma na yun ay para lang kayo ay ma-disqualify kaya pinapirma ho sila? Yes, sir, naka-attach at pinasalita niya yung mga tao na ako daw ay kilala nila sa barangay na walang-wala. At bakit pa ako kakandidato mangarap? Sabi pa nila, ako daw before, kasi siyempre, sir, kumandidato akong mayor din noon. But that was, I don't even had a 6 months before from Hawaii. And then, kumandidato daw ako ng mayor, ay na barangay, natalo na naman daw ako. Tapos ngayon, ang sabi niya, tapos mangangarap pa ako mag-congressman. Ang sabi ko po sa mga tao, kung magtanim ka ba ng mangga, ay bubunga ka agad? May aanihin ka ba kaagad? Correct. Pero sir, 22 years ang difference. Wala ba akong karapatan na umasenso or magkaroon pa ng mas malawak na kaalaman, edukasyon, mga pagkakitaan or legit na negosyo? After 22 years? After 22 years, Brother Alan. So, para naman ako minaliit na masyado. Pero kung tignan nyo naman po ang aking kabuhayan, pinuntahan pa niya yung lugar ko. Nakialam pa siya sa mga pruning ng trees. Para lang yung pruning ng trees na may lalagyan ng tao, pagdating sa harap ng bahay ko, nakakamera yung mga tao niya. Ano ibig sabihin na kinakamera niya yung bahay ko? So, iyan ba ang nuisance? Yun ho, masasabi ko po. Bakit ka pinagkakaabalahan kung nuisance ka? Yun. Bakit siya ang sipag-sipag mangampanya? Ang sipag-sipag na makiusap sa mga tao? Kung yun ang sinasabi ng mga tao rin sa kanya na, Madam, wala ka na palang kalaban, bakit ka pa nangangampanya? Panayang bigay mo pa ng spaghetti na walang sahog. Parang ginawa raw silang mahirap yung mga tao. So, honest to goodness, mga kabayan, maliwanag na maho. The name of Mr. Villamar, Chofilo Villamar, was included in the printed sample ballot, mga kaibigan. Meron ho yan. Kaya makikita ho ninyo, mga kabayan ko. Doon sa official ballot soon, makikita ho ninyo yung pangalan. Kapag wala kayong nakita na Villamar, well, wala ho tayong magagawa ho ron. Wala ho kayong iboboto na Villamar. Kapag wala ho kayong nakita, pero the mere fact na meron hong nakasulat na Villamar, ay po pwede ho ninyong iboto ang Villamar, mga kabayan ko. Sa tingin ko, talagang bahagi ng political strategy ng kalaban ho ninyo na kayo ay wasakin. Kasi hindi naman ho siya nagre-relax para sabihin kayo ho ay hindi na bahagi ho ng political battle sa Congress. Yes, sir. Yan ang sabi ng mga tao na even some of the mayors in 6th District. Gawain pala talaga niya yan na ipadisqualify niya ang kalaban. Kung mayroon siyang malaman na makakalaban niya. Siyempre, yung iba naman, hindi na nagtutuloy lumaban. Pero po ako, hindi ho po pwede na hindi ho ako
lumaban kahit umabot kami sa Supreme Court or whatsoever. Napapanood ho tayo worldwide. Yes, sir. Nandyan po ang camera, sir. Baka gusto nyong mag-appeal sa ating mga kababayan. Humarap po kayo doon, sir. Umapila ho kayo sa ating mga kababayan, sir. Mga kababayan ko, ako po ay nag-aano rin po sa inyo, nakikiusap din sa inyo na kung lahat po na pinupukol ng aking kalaban ay wala pong basing katotohanan at yan po ay kasinungalingan lamang. Ako po naririto, nakikita nyo rin naman ako po halos araw-araw na nagpapakita sa inyong mga barangay, sa inyong mga bayan. So, ang akin lang po masabi, total, hindi na po kampanyahan na po ngayon. Number 2 po sa Baluta. Maraming salamat po. Gusto ko lang pagbabago. Babalik kayo mag-Ilocano, sir, ha? Babalik kayo mag-Ilocano. When? No, kaya kayo Ilocano. So, no kakabsat na Chupilo Villamar, may kadwa ti Baluta, number 2, ti Baluta, running congressman, ti kayat ko lang kakabsat, ipakita kada kayo nga siya makatulong nga or maayos ko rin or makaasikaso rin ako na mabago ang distrito ng Pangasinan. Dahil nakita ko po naiwanan na nabatin 86 District ng Pangasinan. Maraming salamat po. Huwag niyong kalimutan, number 2, Pilo Villamar, mabuhay po kayong lahat. Ika-6 na distrito ho, mga kabayan, future congressman. Yung plataforma di gobyerno ho ninyo, sir. Ano ho bang, Juan? Nakalimutan nga naman natin. Anong plataforma di gobyerno ho ninyo? Bakit do kayo nag-isip na tumakbo for congressional race? Dapat malaman ho ng ating mga kababayan kung ano hong aim ho ninyo pag kayo ho ang nailuklok bilang kongresista. Well, ang aking plataforma, mga kababayan, ay marami pong like in the sector of women's, makakatulong din po ako, skills and training, yung mga may bahay na wala rin hong ginagawa, makakatulong ako sa pamamagitan, iti panagadalda, iti kakaunan ng livelihood, mag-manicure da, dressmaking, pedicure, hair grooming, makeup, gardening, ornamental plants, vegetables, cooking, baking, and others. Tano, handamat nga maburuyong or handamat nga may bati kada iti balbalay. Takadwa naman ito yung 6th District, iti housewife nga adadala tayo jay balay. So may kaitidak mat iti konting kaalaman, additional. In transport, adamat ti programak dita kakabsat. Seminar on driving on public vehicles. Kailangan maturuan sila ng maayos na saan laeng nga no muyo tag-drive ko nalaing kayo nga kaskas kayo nga kaskasen. Dapat maturuan mo iti defensive driving. May kadwa, program of an electric vehicles, makatulong tayo iti kalikasan. Okay? By kadlo apo, digiti drivers nga awan iti kakayananda nga mangala iti insurance da while they are in driving, mabaling ko nga i-provide aming drivers, tricycle drivers, or any, mabaling ko ida nga matulungan nga may kanman ida iti insurance da kada tinawon tanong bilang adaman mapasamak kada kawada kakabsat adamo iti isang kabasit nga maawat iti pamilyada. Meron ho ba kayong programa din para sa mga senior citizen? Sir, adda apo Brother Alan. Actually, ang pinakauna ko is senior citizen dahil siya senior kayo. I'm already a member of senior citizen. Kaya when I start campaigning, ti inunak nga pinayaban or paspasyari da is kakadwa nga senior. Okay, when you say senior, kaya't kumat nga manayunan or madoble iti awaten da
tadayta mabalin mo nga ilabi ijay kongreso apo. Yes. Kaadamat iti Office of the Senior Citizens nationwide. Inja sa matter, sino ti mga ramid or mangibaga. Siya kakabsat, I am willing kayat ko tumulong kada kayo nga kapadak nga senior citizen. Sa Tayug ho ba meron ng kolehiyo? Meron po tayong... Meron mapili, yes, sir. Yes, meron po tayong dalawang kolehiyo doon. Yung PUNP at saka yung Lona Colleges. Aha. Yung PUNP, That is private, yes, private school. schools. So do you intend to raise a government school in Tayug? That's one of my plans sa near future. Kasi just like Binalunan, Ordaneta. So lumaki po yung kanilang community college, naging university na, pero nakakatulong yon sa mga kababayan natin. So I'm planning actually to put up one in Tayug also. Maganda ho yan. So, can I continue? Yes, sir. Okay. Education. Kapag po ako or siya, timatulungan nyo kakabsat, ni Pilo Villamar, dito kakabsat nyo, edukasyon mula elementarya, high school, and college, libre ho yan. Ken, adapay alawas da. No bilang dagiti naganak, ke nakaalat yan da iti scholarship, ngam awang mo ti pagpliti da piman nga mapanji eskwelaan dagiti anak tayo, dyan ho ako papasok, mangtedak pa iti allowance da. Libre ho yun. Ilipat mo yung anak natin sa Tayug, gani. Libre ang allowance eh. 60, may allowance po yun. Yung wife ko nandun sa kabila. Maganda pala tumirar yan sa Tayug kapag kayo ho'y nanalo eh, no? So, regarding on the LGU, kakabsat, Seminars on Public Administration, Project Identification and Development, at marami pa po, makakatulong ho tayo dyan. Dahil yan naman ay gawain ho na isang representative para makita na noon niya mat iti pagkurkurangan iti LGU. Ngem, anyo nga baybayan kakabsat, ta siyempre iti mayor yo iso ti panakaama iti iliyo. Ken iti konsigo. Bagamat may programa ho ang alkalde ho ng Tayug para sa mga magsasaka, kayo naman ho, ano hong iniisip ho ninyo para sa mga farmers? Well, the farmers is the pampanunod ti kakabsat is seminars, training on crops, livestock, poultry, and fish production. Okay. An organic fertilizer and the production of organic pesticides and production of organic feeds production, farm management, and others. Ngem, kunak kanyada, uunahin ko, unaag nga tulungan, iti farmers, nakitak mo nga isto tirigat iti manalon. Tanar kakaasida nga agtalon da, ngem no agapit dan, kurang paypiman, di ibayad da, di nakaalaan da, iti inosar da nga agtalon. So, kayat ko, fair price ng palay, fair price ng bigas, at tutulong ho tayo na maiahon din ang kanilang kahirapan. So, tiko na kanyada, bago tayo matulungan iti farmers, ayusin ko rin ang irrigation. Dahil if we don't have enough supply ng tubig dahil sa irigasyon, pag nagbagyo, ang up to now, hindi pa naayos yung daanan ng tubig. Pag ang San Roque Dam nagpakawala ng tubig, kalat-kalat na ho yung tubig, kaasim mo dagay kabagibang nga ili tanumalayos da pati tarakinda nga nuang, baboy, kalding maianod pay. So kaya't kumatapong ayosan iti irigasyon. Alright. Thank you. Bago ho natin balikan mga kaibigan si Sir Ray Lagasca, titignan naman ho natin. Unang termino ho ninyo sa ikalawang set bilang alkalde ho ng Tayug, sir. Ano pa ho ang nakikita ho ninyong hindi nagawa sa administrasyong ito? So what will you do?
Kung sakaling kayo ho ay muling mabalik. Actually, yung 2021 budget ko is approved. Disapprove. Yes. Why? For maybe political reason. Yung 2022 na budget ko, again, disapproved. 2 years. Alam mo, Bro Alan, ang ganda yung mga panukala ko doon sa 20% development fund. Sana gagawa ako ng legit na evacuation center. Okay. Kasi wala pong evacuation center ang bayan ng Tayug. Sa gym lang po kami pumupunta pag may mga evacuees. Paano kung mayroong malaking dilubyo? Saan ko ipupunta yung mga tao? So, kailangan ko talaga ng evacuation center. Second, nag-propose ako doon sa 20% development fund ko ng agricultural facility. Kasi wala kaming paglagyan ng binhi, awan may kabila may apo ti binhi ken abono. Ket no dahil ket mabasa, tubon madadagalan iti binhi. Ket at one time nangyari data ket naitid milata hanggang nagtubo. So papasulan data agriculture. So nagpinta sa apo dahil kumanga duwa nga proyekto nga maramid plus kalsada apo do proposal ko jay. Hangko amo no apay. Nga Hindi pa ho ba 2021 kompleto ang farm to market roads ninyo, Mayor? Hindi pa po. Hindi pa po. Meron din po nakalaan doon na farm to market roads. Kaya lang po, nagtataka ako, kinakiwawa ako na hindi pinasa yung budget ko for 2021 and 2022. Pero, hindi ako ang kawawa. Ang kawawa ay ang bayan ng Tayug, ang mamamayan ng Tayug. Kasi sila po ang naimutan. Iti punto apo hanga siya. So may utang ho na binabayaran ho munisipyo? Wala na po kaming utang. Wala na. Wala na po. During the time of Tyrone Agabas, nakautang po ba? Parang wala naman utang. Walang utang. So, up to dito sa termino ninyo, sa second set, ay hindi ho kayo umutang? Hindi po. Magkano ho ang pera ho ng kabanho natin? Yung 2021 ay umaabot po ng almost 167 million. More or less. Itong 2022, because of the Mandanas case, hindi ko na po alam ang increase. Opo. Kasi open po yon yung Mandanas case. Na sinasabi na ibibigay na yung 50% sa munisipyo. So, lumaki po ang budget namin for 2022. So sa tingin ho ninyo, kasya naman ho yung budget ho ng munisipyo kung ito ho ay may programa ng tama? Kasyang-kasya po kasi maganda naman yung programming ko. Hindi naman yung program ko sa mga infra, sa facility ay tamang-tama lang po. Hindi po sobra, hindi po kulang. Sa pananaw ko kasi, Mayor, isang mahinang alkalde o opisyal ng gobyerno, kapag naghihirap ho ang taong bayan, walang proyekto sa kanilang lugar, pero malaki ang pera na nasa kaban ng bayan. Dapat, total yearly naman ho merong pondo, itodo ho natin para makapagsilbid ho tayo sa mamamayan. Hindi ho ba ganon? Tama po. Kaya lang, paano ako gagalaw kung wala akong pondong inaprubahan? So in short, parang talagang gusto Napupolitika pati sa pag-aproba ng pondo ho ninyo. Tama po. Lumalabas na kayo ho'y minorya. 5-5. 5-5 breaker si Vice Mayor. Opo. So hindi siya pumapayag. So, maganda sana natulungan yung bayan ng Tayug. Maraming tulong sana. Kaya lang, ayaw nila akong pagbigyan na tulungan ko yung kababayan ko. Because alam ko lang siguro na ako yung makakalaban nila pagdating ng araw. Mayor, sino ho bang mga kasama ho ninyo sa line-up ho ninyo? Ang aking Vice Mayor po, yung aking number 1 councilor in Tayug, Idson Tandok po, nandito po rin siya. Nandito siya? Opo. Pwede kayong pumasok din, sir, para makita ho mukha ninyo. Sir, pwede kayo pumasok dito. Pwede pumasok si
Number one counselor pala itong kaharap ko dyan kanina. Ay, opo. At siya dito ka sa tabi ko, sir. At ito ibibigay ko microphone sa iyo para makita ka sa camera, sir. Yan. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon po naman. Kayo daw ho'y number one lagi ata, ano ho? Nasisurtihan mo natin. Kung sakaling kayo ho'y pala rin ngayon, tutulungan ho ninyo si Mayor Mapili, ano ho? Siyempre po, tutulungan talaga para ako. Ano ho ba yung programa din ho ninyo, sir, bilang Vice Mayor? Ang sa amin talaga, sa grupo namin, ang gusto sana namin, ilapit namin yung konsiho sa mga barangay para mapag-usapan kung ano man po ang problema ng bawat barangay, sama-sama po namin isolve ang mga problema ng mga barangay. Maraming salamat, sir. Sir, nga pala, aware ho ba kayo dito sa mga issue, anomalya ho? During the time of Tyrone Nagabas? Ngayon ko lang naman na ano yan, pero mayroon namang mga papeles na nandyan, kaya nandyan na talaga. Dahil may ebidensya, may basis. Okay. Maraming salamat po, Councilor, Vice Mayor, future Vice Mayor. Ang name po nila, sir, si Councilor Marvin Maceda. Opo. Senator Maceda. Dalit Maceda. May Maceda pala rito sa lalawigan ng Pangasinan. Sino pa mga councilors ninyo, Mayor? Si Councilor Kalimlim, Clarissa Kalimlim, Councilor Maria Mato Casio, birthday niya ngayon. Happy birthday. Happy birthday, Councilor. Si Councilor Janet Zaragoza, nasa aking line-up, one of the Zaragozas. Si Councilor Amado Tabingo Jr., si Councilor Ray Lagasca, one of my lineups, and Councilor At tumatakbo rin pala si Sir Ray Lagasca. and Councilor Hill Alvaro po, and Madeline Kabutay. Apat na babae, apat na lalaki. Apat na lalaki. Paris. Mahilig ka talaga sa Paris, Big Bro. Well, gusto kong balikan konti lang pahapyaw. Kung meron kayong mensahe dito sa dinidemanda ho ninyo, Sir Ray Lagasca, una, ano bang gusto nyong sabihin sa kanila? Lalo na kay Tyrone Nagabas. Ganito po, gusto ko muna mabanggitin na hindi lang po ako ang nag-iisang nagsaliksik niyan, nag-gather niyan. Kasama ko po ang number 14 sa Balota, si Kagawad Marvin Maceda. At kung bago ko po sana sagutin yan, ay gusto ko munang i-elaborate kasi may correlation yung perjury case na pinail ni Congressman Pio Villamar dun sa kay Marlene Agabas at sa mga nangyayaring bagay-bagay sa aming bayan ng Tayog. Pwede ho ba kahit na saglit? Sige po, go ahead. Alam po ninyo, ang perjury po kasi ay isang artikulo sa Revised Penal Code na kinukumit ng isang tao dahil sadya siyang nagsisinungaling sa isang material na bagay na laman ng kanyang salaysay na kanyang sinumpaan sa isang competent na nag-administer ng oath. Ngayon, sabi namin, kung etong idinimanda ni Congressman Villamar, nakapagsinungaling under oath, ano pa kaya kung hindi under oath? Although, ang parusa na ito under the Revised Penal Code is only 2 years, pero yung magsinungaling ka na isang material na bagay, ibang bagay ho yun. Under oath yan, may punishment, may kulong, tapos magsisinungaling ka deliberately, willfully, di lalo na pagka hindi under oath, di sanay ka magsinungaling. Ngayon, pagka meron kasi kaming diskurso, mapalik tayo sa Tayog, pagka meron ho kaming diskurso, wala ho silang sinasabi, kundi fake news lahat ang sinasabi namin. Na panay kasinungalingan po lahat ng sinasabi namin. Wala na ho kami sinabing totoo. Pero, sino ba ang laging hindi nagsasabi ng totoo?
ang kalaban ni Mayor Mapili. Hindi kami. Ang gusto ko lang mangyari kay Congressman Agabas, sagutin niya ng maayos sa kanyang counter affidavit ang mga charges na ipinataw namin sa kanya sa ombudsman. Dahil lalabas at lalabas naman ang katotohanan dito. At kami ay naniniwala na mai-issuean siya. Pag transmit ng ombudsman sa Sandigan Bayan, mai-issuean siya na warrant of arrest. At siya ay hindi makapag-post ng bail. At makukulong po siya. Definitely. Kapag sila ho'y nagkulang, lalo kung pababayaan ho nila itong issue na ito. This is a serious allegation actually, Sir Lagasca. Hindi ho ordinaryo mga kaso itong kinapapalooban ho ng kasong ito. Opo. So, with that, I'll give you ample time para ho mag-iwan ho ng mensahe ho para sa inyong mga kababayan. Amo na si Mayor Carlos Trece Mapili, sir. Again, ako'y nakikiusap sa inyo na sana tignan natin mabuti. Tignan natin mabuti yung kandidatong ibubuto natin. Na sino ba yung may kasalanan at sino yung walang kasalanan. Sino ba yung namimiki ng news o hindi namimiki ng news. Kami po, sa team namin po, pag kami nagkukukos, wala kaming sinasabing hindi maganda sa kabila. Pero sa kabila, ang daming sinasabing marurumi against sa amin. Sana po mga kababayan, huwag tayong maniwala sa kanilang sinasabi dahil nalaing daa po ng mga lilaw titat tao, titayan tayo. Amoy datan, kan amoy mo ito ugalit da compared to ugalit ni Mayor Mapili. Manan, ang pakasya kinyayo, sapay ko biitan, timay nuebe, sapay ko maapo, tatulungan nyo tikapsatyo ni Mayor Carlos Trece Mapili Apo. Number 2 po sa baluta. Alright. Sir Lagasca, Sir Ray, anong panghuli-huli niyo mensahe? Sana matawagan din yung aking kasamang andyan na konsyal, si Sige po. File, si Kagawad Marvin Maceda. Ang gusto ko lang pong ipabot sa ating mga kababayan, wala hong sinabing hindi totoo ang Ray Lagasca at ang Team Mapili Tandok. Lato, panay katotohanan lamang. Hindi naman po kami aabot dito sa imbitasyon ng ating magiting na si Brother Alan kung hindi nakarating sa kanya itong mga ganitong impormasyon at naniniwala kami na naniniwala rin siya sa mga pieces of evidence na hawak natin dahil official audit report naman, annual audit report naman ang ating ebidensya ng Commission on Audit na isang constitutional body. Andito po ang aming samahan na Team Mapili Tandok para hindi pahirapan ang tao ng Tayog, kundi padaliin ang buhay ng tao ng Tayog at ibigay ang serbisyong nararapat sa kanila at matutulungan tayo ng ating kasamang tumatakbong congressman ngayon, si Congressman Pilo Villamar. Naniniwala tayo na in due time, within 3 years, pati yung nabanggit na paaralan na kolehiyo ay magkakaroon ang bayan ng Tayog. Marami pong salamat at pang-ASIO, number 14, Tibalota, Ray Lagasca. Salamat po. Si Councilor Maceda, bago si Congressman, future Congressman Pilo Villamar. Councilor Maceda, meron ho ba kayong apila, Councilor? O ito, gamitin yung microphone ko. Dyan na lang po. Sige po. Magandang hapon po sa lahat po ng mga nakikinig at saka nanonood. Pasay lang po. Pasay. Hindi po. Dyan po. Sa side. Sige po. Mga nanonood po kay Kaalan. Sana po. Sir, hindi ka makita, sir. Dito ka lang. Ayan. Salamat po sa pagkakataon ito at kami po ay nabigyan din po para po maihayag po ang aming mga saloobin sa issue po na aming binabanggit
At naway mabigyan po ng kalinawan, lalong-lalo na po sa aming mga kababayan sa bayan po ng Tayug, na sana po tayo po ay magkaisa at tulungan po ang Team Mapili Tandok, lalong-lalo na po ang ating mayor na si Atty. Carlos Tracy Mapili at ating putihing tumatakbong Congressman Pilo Villamar. Ang inyo pong lingkod at sana po matulungan nyo rin sa May 9, 2022. Ang numero 15 sa balota, Marvin Maceda po. At kay sa tayo, may sa tayo nga taga-Tayog. Salamat na imbag nga malantayamin na po. Si number 1 Councilor Marvin Maceda Makabayan, running for Vice Mayor sa Tayug, Pangasinan. Tandok. Maceda yung isa. Ako po si Maceda. Yung isa, Tandok. Edson Tandok. Yung vice. Edson Tandok si Vice. Sorry. Napagbaliktaran ko. Hindi na papasok si Sir Vice. Hindi na. Baka gusto pang ni Sir Vice. Tandok na pagbaliktaran ko. Ano? Ang Maceda tumatakbong councilor. Tapos si Mr. Tandok tumatakbong Vice Mayor. Yon, Sir. Napagbaliktaran ko tuloy. Apil ho ninyo. Samantalin ho ninyo habang kayo ho'y nandito. Di daw lang kung kayo amin nga kailya nga tatayog sapay kumata pagkaykaysaan nyo o ti Team Mapili Tandok dati kabsat nyo numero 2 iyay baluta pagkaykaysaan nyo kumaapo tapno kasta maitid mo din na pintas ka pa nagserbi kada kayo. Thank you so much, sir. All right. Mga kaibigan, ang pinag-iinitan sa larangan ho ng congressional battle, ang future congressman Pilo Villamar, mga kabayan ko. Sir, apil ho ninyo sa inyong mga kadistrito sa ika-6 na distrito ng lalawigang Pangasinan. Well, again, kakabsat, nadadtoyak manin, paulit-ulit kada kayo, nga sapay kuma, panunot nyo, no sino nga talaga, di karapat dapat, nga agserbi kada kayo, although, baro nga rupa, kalbo, nalinis to ulo na, nalinis ti konsensya na. Number 2, iti baluta, Pilo Villamar, laglagi pa nyo mat, dagiti kaalyado, nga mi mayor, iti 66, lalong-lalo na, dati classmate ko, nga ni Attorney Kaloy Mapili, kani Ray, kanda kiti kakadwana ti konsiyo kabsat, pangpangasiyo, tapagpampanunutan nyo, please lang, tulungan nyo kami, at ngangani malpasen, iti puro pangako, oras ton, ti panagtrabaho. Naimbag, nga malam tayo mga kabsat, Brother Alan, thank you so much for you. Salamat. You're welcome, sir. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo lahat. Muli pong magbabalik po ang inyong palatuntunan bukas. Dito lamang ho yan sa inyong himpilan, mga kabayan. Thank you. Magandang hapon po sa inyo lahat. Inyong napakinggan ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Balansyadong pagsuri sa usapin. Mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mabalasik. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season. Ito ang IWRR International Web Radio Rapido. Himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. IWRR. Umapaimbulong worldwide via live streaming, Facebook Live, at maging sa YouTube. IWRR International Web Radio Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR International Web Radio Rapido.